Sa harap ng mahahabang mesa na puno ng bulaklak at kristal, nakatayo si Mara na parang isang maling detalye sa mamahaling eksenang matagal pinaghandaan ng iba. Bagong kasal siya, pero hindi siya mukhang bagong reyna ng pamilya Villarreal sa paningin ng biyenan niya. Simple ang damit niya, malinis, elegante sa sarili niyang paraan, pero walang kinang na kayang ipagyabang sa mga kaibigang sanay si Doña Celia na paikutin sa mga tingin at tsismis. Nasa gitna sila noon ng batian ng mga ninong at ninang nang biglang tumawa ng manipis ang matanda at sinabing, "Adrian, sana man lang binilhan mo ng mas disenteng ayos ang asawa mo." Mukha siyang katulong na napadaan lang sa reception. May ilang nakarinig at napangiti sa gulat, hindi sa tuwa. Pero hindi roon nagtapos si Doña Celia. Inulit niya pa, mas malakas, na para bang ang hiya ay isa ring dekorasyong pwedeng isabit sa gabi. Hindi bagay sa apelyido natin ang ganyang itsura. Ang simple ng forma, parang hindi bride. Parang inutusang mag-abot ng plato. Naramdaman ni Mara ang pag-init ng tenga niya bago pa man kumirot ang dibdib. Sa gilid ng paningin niya, nakita niya ang nanay niyang si Linda na pilit pinapakalma ang sariling mukha, pero hindi maikubli ang pamumula ng mga mata. Ang ilang sponsor ay nagkatinginan. Ang iba'y nagkunwaring may inaayos sa baso. At si Adrian, ang lalaking pinakasalan niya ilang oras pa lang ang nakalipas, ay nanatiling tahimik na parabang ang katahimikan ay mas ligtas kaysa pagtatanggol. Maging ang mga waiter ay pansamantalang napahinto, dahil kahit hindi nila kilala ang bride, alam nilang ang ganoong pangungusap ay hindi biro kundi patalim. Sa kinang ng chandeliers, si Mara ang pinakailaw sa hiya, pero hindi siya agad gumuho. Hindi sumagot si Mara. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil kung bubuksan niya ang bibig niya sa gabing iyon, may katotohanang lalabas na maaaring mas mabigat pa kaysa sa insultong ibinato sa kanya. Sa halip na patulan ang biyenan niya, marahang itinuwid ni Mara ang likod niya at inayos ang hawak sa maliit na bouquet na hawak pa rin niya para sa litrato. Ngumiti siya, pero manipis iyon, halos kasing nipis ng pagpipigil niya sa sariling huwag mapaiyak. Hindi niya kayang bigyan ng eksena si Doña Celia. Hindi sa gabing pinaghirapan ng nanay niyang pag-ipunan ang pamasahe, ananamit, at lakas ng loob para lang humarap sa pamilyang matagal nang minamata sila. Pero para kay Doña Celia, ang pananahimik ni Mara ay pahintulot. Bawat galaw nito ay pinapakialaman. Huwag mong hawakan ang wine glass na parang baso sa karinderya. Tumayo ka ng tuwid, iho, mukhang hindi sanay sa ganitong lugar ang asawa mo. Nako, Adrian, turuan mo naman. Nakakahiya sa sponsors. Ang bawat correction ay mailason, may nakatagong hangaring ipaalam sa buong bulwagan kung sino ang tingin niyang mababa. Si Adrian ay nakatayo lang sa tabi ni Mara, paminsan-minsang hahawak sa siko niya na parang sapat na ang maliit na pisil bilang pagdamay. Pero hindi niya mapatigil ang ina niya. Ni hindi niya kayang sabihing tama na. At iyon ang mas masakit, hindi ang lakas ng boses ni Doña Celia, kundi ang kawalan ng boses ng lalaking dapat unang tumayo para sa kanya. Mas lalong kumikirot iyon dahil ilang oras pa lang silang mag-asawa, pero tila kailangan na niyang aralin agad ang unang leksyon ng pagsasama. Pwedeng magsuot ng barong ang isang lalaki at manatiling duwag kapag ang babaeng dapat niyang protektahan ang nasasaktan sa harap mismo ng sariling ina. Sa kabilang mesa, napansin ni Mara na may dalawang ninang na hindi na natutuwa. Tahimik silang nagmamasid, lalo na si Ninang Teresa, nakilala sa pagiging matalas tumingin sa mga bagay na pilit tinatakpan ng iba. Ngunit walang nagsasalita. At habang humahaba ang gabi, mas malinaw sa dibdib ni Mara na hindi ito unang beses na hinusgahan siya ng pamilyang pinasok niya. Ito lang ang unang pagkakataong ginawa iyon sa harap ng buong mundo. Hindi sa reception nagsimula ang pangmamaliit kay Mara. Noong engagement dinner pa lang, ramdam na niya ang malamig na pagtanggap ni Doña Celia. Habang ipinapakilala siya ni Adrian sa mga tiyahin at kumpare ng pamilya, pinakiramdaman siya ng matanda mula ulo hanggang paa na parang isang paninda na hindi pasado sa standard. Nang malaman nitong anak lang si Mara ng retiradong clerk at dating mananahi, tila may pader na agad na itayo. Masyado raw siyang simple. Masyado raw tahimik. Hindi raw sosyal magsalita. Hindi raw bagay sa pamilya Villarreal na sanay ipakilalang may breeding, may pangalan, may antas. Gusto sana ni Mara ng maliit na kasal. Isang simbahan, ilang malalapit na kamag-anak, simpleng handaan at katahimikan pagkatapos.
Pero si Doña Celia ang nagdesisyong dapat engrande ang venue, kilala ang caterer, mahaba ang listahan ng sponsor, at sosyal ang reception para walang masabi ang mga kakilala nila. Ang bawat detalye ay hindi tungkol sa pag-ibig ni Mara at Adrian, kundi tungkol sa imaheng gustong ipakita ng pamilya Villarreal. At sa bawat meeting, may pahaging si Doña Celia na parabang utang na loob pa ni Mara na pinapayagan siyang pumasok sa mundong iyon. Sa mga gabing umiiyak si Mara sa telepono, iisa lang ang sinasabi ni Adrian. Tiisin mo muna. Ganyan lang talaga si Mama sa umpisa. Kapag kasal na tayo, aayos din siya. Madali para sa kanya ang mga kung lilipas din iyon dahil hindi naman sa kanya bumabagsak ang bawat tingin, bawat pahaging, bawat paghamak na kailangang lunukin ng nakangiti. Ang bawat niya sa pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pag-asang maihangganan din ang pang-aapi kapag kasal na silang dalawa. Kaya noong muli siyang tinawag na mukhang katulong sa araw ng kasal nila, hindi iyon bagong sugat. Lumang hiwa iyon na muling pinisil sa harap ng mga taong hindi alam kung gaano nakatagal siyang tinitiis. At sa likod ng lahat ng yabang ni Doña Celia, may isa pang katotohanang hindi alam ng karamihan, masyadong malaki ang kasal na ipinilit niya para sa perang totoong hawak nila. Mula sa labas, imposibleng isipin na may problema sa pera ang pamilya Villarreal. Maayos ang bihis, maganda ang kotse, mamahalin ang venue, at sanay si Doña Celia magsalita na parang walang limitasyon ang kaya nilang ilabas. Pero ilang linggo bago ang kasal, sa isang gabing halos hindi makatingin si Adrian kay Mara, umamin itong hindi na sumasabay ang pera sa ipinagmamalaking imahe ng pamilya nila. Mahina ang pasok ng negosyo ng ama niya. May mga naunang obligasyon na kailangang saluhin. May mga tseking kailangang unahin para hindi masira ang pangalan nila sa suppliers. At dahil sa dami ng idinagdag ni Doña Celia, upgraded flowers, mas malaking hall, dagdag na bisita, imported na alak, live quartet para raw elegante, lumobo ang budget ng higit sa plano. Ang pinakamasama, may malaking kulang sa reservation na kailangang bayaran agad. Kung hindi, mawawala ang slot, mapapahiya sila sa coordinator, at posibleng kumalat sa mga sponsor na hindi pala kayang tumbasan ng pamilya ang engranding kasal na sila mismo ang nagpumilit. Hindi ko masabi kay Mama, bulong ni Adrian noon, puno ng hiya. Kapag nalaman niyang hindi sapat ang pera, masisira ang buong pagtingin niya sa lahat. Masisira ang image namin. Nakatitig noon si Mara sa listahan ng bayarin na hawak niya, at doon niya unang nasilayan ng buo ang nakakatawang kabalintunaan ng lahat. Ang pamilyang pinaka-obsessed sa status ang siya palang nanginginig sa posibilidad ng public embarrassment. Ang babaeng pinakamalakas manghamak sa pagiging simple ng iba ang siya mismong nakasandal sa manipis na pader ng pagpapanggap. Hindi nagtaas ng boses si Mara. Hindi siya nanumbat. Nagtanong lang siya kung gaano kalaki ang kulang. Nang marinig niya ang halaga, may gumuhit agad na takot sa dibdib niya. Dahil alam niyang kung may magliligtas sa kasal na iyon, hindi si Doña Celia ang unang magpapakumbaba. Hindi rin kayang akuin ng ama ni Adrian ang kakulangan dahil pagod na itong magpanatili ng negosyong puro porma na lang sa labas pero hirap na hirap sa loob. Kaya ang krisis na iyon ay hindi simpleng aberya. Iyon ang bitak sa buong pamilyang matagal nang nagpanggap na buo talaga noon. May isa lang taong kayang gumawa noon ng tahimik at siya iyon. Ilang taon inipon ni Mara ang perang nasa bangko niya. Hindi iyon pera ng luho. Hindi rin iyon perang nakalaan sa magarang kasal. Iyon ang pondo para sa pangarap niyang maliit na bahay na may sariling kusina at isang tahimik na pwesto sa harap kung saan balang araw ay maitatayo niya ang online pastry business na matagal niyang binubuo sa isip. Bawat overtime niya sa accounting firm, bawat freelance bookkeeping na tinanggap niya sa weekend, bawat hindi niya biniling bagong damit, doon napunta. May isa pa siyang binitawan ng gabing nagdesisyon siya. Ang manipis na gintong pulseras ng yumaong lola niya, ang tanging alaalang madalas niyang suotin sa mahahalagang araw, ay isinangla muna niya para may madagdag sa buffer na maiiwan sa account niya. Hindi niya sinabi iyon kahit kanino, kahit sa nanay niya. Ayaw niyang marinig mula sa iba ang tanong na matagal na niyang iniiwasan, bakit ikaw ang sumasalo sa problemang hindi mo naman ginawa? Sa isip niya, mababawi rin naman ang pera kapag nakabawi na silang mag-asawa. Ang hindi niya inasahan, mas mahirap palang bawiin ang dignidad kapag kusa mo itong isinantabi para iligtas ang ibang tao na hindi naman handang ipagtanggol ka sa oras ng hiya. Dumaan ang bayad sa tamang proseso.
Kinausap niya ang coordinator. Humingi siya ng eksaktong figure. Nag-transfer siya ng kalahati ng kabuang wedding cost sa account na itinuro para sa venue at suppliers. Nakatago ang resibo. Kumpleto ang bank trail. Malinis ang records. Nang matapos iyon, halos manghina siya, hindi dahil nang hinayang siya sa pera, kundi dahil alam niyang ang perang iyon ay hindi lang halaga. Bahagi iyon ng sariling kinabukasan na pinili niyang ipalit para huwag mapahiya ang lalaking mahal niya. Iisa lang ang pakiusap niya kay Adrian. Huwag mo nang sabihin kay tita. Ayokong magsimula tayo sa kahihiyan ng pamilya mo. At tinanggap iyon ni Adrian nang mailuha sa mata at pasasalamat sa boses. Kaya ngayong nakatayo siyang tahimik sa reception habang minamaliit ng mismong pamilyang iniligtas niya, mas masakit ang bawat salita. Dahil walang nakaalam sa silid kung gaano kalaki ang isinuko niya para sa gabing iyon. Pagbalik ng programa mula sa photo session, lalo pang naging masinsin ang pangungutya ni Doña Celia, na para bang may personal siyang misyon na ipaalala sa lahat na hindi kabilang si Mara sa mundong gusto niyang ipagmalaki. Pinunan niya ang hikaw nitong maliit lang daw at mukhang hindi bagay sa mamahaling hairstyle. Pinansin niya ang sapatos na komportable kaysa matayob na parang kasalanan ang pagpili ng isang babaeng ayaw matapilok sa sarili niyang kasal. Nang mahawakan ni Mara ang table napkin para tulungan ang nanay niyang muntik makabagsak ng kutsara, ngumiti ng malamig ang biyenan niya. Ay, kita mo, natural talaga sa gawaing bahay. Kamay ng kusina. May ilang natawang alanganin, lalo na ang mga hindi alam kung paninindigan ba nila ang hiya o ang pakikisama. Mas lalo lang sumikip ang dibdib ni Mara nang marinig niyang ibinulong pa ni Doña Celia sa isang amiga, kung si Clarice sana ang napangasawa ng anak ko, mas babagay sa social circles namin. Kilala ni Mara ang pangalang iyon. Ang dating girlfriend ni Adrian na paboritong ikumpara sa kanya ng ina nito dahil makinis magsalita, imported ang pabango, at sanay magdala ng katawan sa mga charity dinner. Alam ni Mara na hindi lang iyon simpleng comparison. Paalala iyon na sa paningin ng biyenan niya, may mga babaeng isinasabit bilang dekorasyon sa apelyido, at may mga babaeng ginagamit habang kapakipakinabang pa. Doon siya lalong nilamig dahil sa isang iglap, nakita niya ang tunay na presyo nito. Pero hindi si Clarice ang mas iniisip ni Mara noon. Kundi ang sarili niyang ina, si Linda, na tahimik na nakaupo sa dulo ng mesa na parang takot gumalaw para hindi na mapansin pa. Bawat pagyuko nito ay parang maliit na piraso ng puso ni Mara na hinihiwa. Ni ang mga kapatid niya ay walang imik. Ayaw nilang maging dahilan ng gulo sa kasal na dapat sana ay masayang alaala. Sa kabilang dulo ng bulwagan, napansin niyang hindi na inaalis ni Ninang Teresa ang tingin kay Doña Celia. Parang may binibilang itong sobra. At habang umiigting ang gabi, may paparating ng tunog na hindi galing sa musika o tawanan, tunog iyon ng problemang hindi na kayang itago ng mamahaling dekorasyon. Nagsimula ang bulong-bulungan sa gilid ng stage, malapit sa coordinator's table, kung saan biglang nagtipon ang dalawang staff, ang head waiter at ang event manager. Hindi agad iyon pinansin ng karamihan dahil tumutugtog pa ang banda at may mga bisitang abala sa selfie at sismisan. Pero narinig ni Mara ang salitang ayaw na ayaw marinig ng sinumang host sa gitna ng kasal, balance. May natitira pa palang malaking halagang hindi naaayos, at kung hindi iyon maklear agad, hindi may i-release ang extended hall use, pati ilang huling serbisyo na kasama sa program. Kasama roon ang special family tribute segment na ipinilit mismo ni Doña Celia, para raw mas maging memorable ang gabi. Nang lapitan ng coordinator si Adrian, namutla ito. Bago pa makapagsalita ang anak, nakasunod na si Doña Celia, mabilis gaya ng taong sanay kontrolin ang sitwasyon bago pa ito makaporma. Ano na naman ito, mataas niyang tanong. Nang marinig ang salitang kulang at outstanding, agad siyang nagbago ng tono. Hindi pa tungo sa pag-ako, kundi sa paghahanap ng masisisi. Bakit may kulang? Hindi ba malinaw ang usapan sa kabilang panig? Sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng pinakamalapit na mesa. Paglingon niya kay Mara, tumalim ang ngiti niya. Ganito talaga kapag ang isang pamilya, gusto ng sosyal na kasal pero hindi alam ang bigat ng obligasyon. Parang nahubara ng balat si Mara sa tindi ng hiya. Lalong sumama ang pakiramdam niya nang mapatingin ang ilan kay Linda, na agad yumuko at hinawakan ang bag sa kandungan na parang may mahugot doong sagot sa kahihiyan. Hindi na lamang si Mara ang binabastos.
Pati ang pamilyang pinanggalingan niya, na simula't simula pa'y tahimik lang namang nakikiayon. Nagmistulang mas matangkad ang kahihiyan dahil hindi naman nila hinihingi ang marangyang gabing iyon. Ang tanging hiling lang nila noon ay huwag silang yurakan habang nakikibahagi sa kasiyahan ng anak at kapatid nilang minahal nila. Naramdaman ni Mara ang pagbagsak ng huling pisi ng pasensya niya. May dalawang bagay na pwede niyang iligtas sa gabing iyon, ang katahimikan ng resepsyon o ang dangal ng sarili niyang ina. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paghamak, napilitan siyang tanungin ang sarili kung hanggang saan ang utang na loob at saan nagsisimula ang pagtatanggol sa sarili. Bago pa tuluyang sumabog ang sitwasyon, hinila ni Mara si Adrian sa gilid ng bulwagan, malapit sa koridor na papunta sa restroom. Hindi siya umiiyak. Mas nakakatakot pa nga ang katahimikan niya, kaysa sa kung nag-hysterical siya. Ayusin mo ito, mahina ngunit matigas niyang sabi. Sabihin mo sa coordinator na settled na ang malaking kulang. At pakiusap, patigilan mo na ang mama mo. Dinadamay na niya si mama. Hindi agad sumagot si Adrian. Tumingin muna siya sa ballroom, sa ina niyang nakapamaywang, sa mga sponsor na nagsisimula ng magtanong, at sa mga staff na hindi makausad dahil walang malinaw na sagot. Mara, konting kalma lang, bulong niya. Huwag muna ngayon. Kapag nag-explain tayo dito, mas lalaki. Napatawa si Mara pero walang saya roon. Mas lalaki pa kaysa sa panghihiya sa akin. Mas lalaki pa kaysa sa pagyuko ng nanay ko sa harap ng mga taong hindi naman alam ang totoo. Hinawakan ni Adrian ang braso niya, hindi para protektahan siya, kundi para patahimikin. Please. Kilala mo si Mama. Kapag napahiya siya rito, hindi na ito maaayos. At doon tuluyang luminaw kay Mara ang pinipili ng asawa niya. Hindi katotohanan. Hindi dignidad. Kundi kapayapaan ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi maliitin siya. Na para kay Adrian, ang pinakamahalagang mailigtas ay hindi ang pusong nadudurog sa tabi niya, kundi ang mukha ng pamilyang sanay humingi ng sakripisyo sa iba. At iyon ang sandaling may isang bahagi sa loob ni Mara ang tuluyang namatay noon mismo. Bumalik sila sa hall na walang naresolba, at dahil doon, lalong lumakas ang loob ni Doña Celia. Muli itong nagsalita ng maihalong pagtataray at paawa, na para bang siya ang biktima ng gabing unti-unting nabubulabog. Narinig ng mga nakatatandang sponsor ang gusot. Hindi na sapat ang mga bulong at pakunwaring ngiti. Sininang Teresa mismo ang tumayo at nagtanong sa coordinator kung ano ba talaga ang naibayad, ano ang kulang, at sino ang maihawak ng records. Biglang natahimik ang ilang bisita. Ang banda ay tila humina. Wala nang makapagtatago sa likod ng etikete. Dahil kapag ang matatandang may dangal na ang humihingi ng dokumento, ang susunod na lalabas ay hindi na opinyon. Katotohanan na. Dinala ng coordinator ang manipis, ngunit mabigat na wedding folder na kanina pa niya yakap na parang ayaw niyang siya ang maging dahilan ng eskandalo. Katabi noon ang tablet na may digital ledger ng lahat ng deposit, due date at transfer confirmation. Sa gitna ng bulwagan, sa pagitan ng mga floral arrangement at half-empty wine glasses, biglang nagmukhang courtroom ang reception. Hindi na pagkain o programa ang sentro ng gabi, kundi records. Sininang Teresa ang unang nagsalita. Hindi siya sumisigaw, pero may otoridad ang boses niya na agad nagpatigil sa mga bulong-bulungan. Wala munang parinigan. Tingnan natin ang papeles. Baka may mali sa usapan, baka may mali sa billing, pero huwag muna nating ipahiya ang kahit sinong panig ng walang basehan. Tumayo si Doña Celia na parang ofendido sa mismong mungkahi na kailangang i-check ang dokumento. Teresa, unnecessary na ito. Kami ang Villarreal. Wala kaming hindi kayang ayusin. Ngunit sa ilalim ng matapang na tono niya, may panginginig ng hindi na itago ng kolorete at postura. Ayaw niyang lumapit ang usapan sa eksaktong numero. Mas gusto niyang manatili ito sa antas ng yabang, kung saan sanay siyang manalo. Sa paligid nila, pati ang mga waiter ay kumikilos ng mas dahan-dahan, na para bang anumang ingay ay maaaring makabasag sa marupok na yabang na kanina lamang ay ubod ng taas. Lahat ay naghihintay kung sino ang unang luluhod ngayon. Binuklat ng coordinator ang folder. Isa-isang lumitaw ang reservation schedule, invoices ng venue, food package amendments, at notations sa bawat partial payment. May mga supplier confirmation ding naka-attach.
Habang binabasa ang mga detalye, lalong numinipis ang ngiti ni Doña Celia. Tila inaasahan niyang sa dulo ng listahan, pangalan ng anak niya o account ng pamilya nila ang magpapakita na sila pa rin ang saligan ng ingranding gabing iyon. Maging si Adrian ay halos hindi makahinga. Nakatingin lang siya sa papel na para bang maaari pa niyang pakiusapan ang tinta na manatiling tahimik. Samantala, si Mara ay nakatayo ng diretsyo, bagaman malamig ang mga daliri niya. Alam niya kung ano ang nasa folder. Alam niya kung anong pangalan ang makikita roon. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ay hindi ang katotohanan mismo, kundi ang ilang segundong katahimikan bago ito tuluyang mabasa sa harap ng lahat. Nang tuluyang huminto ang coordinator sa isang pahina, napatingin ang lahat sa kanya. Inayos niya ang salamin at binasa ng malinaw, na parang alam niyang hindi pwedeng malabo ang isang gabing halos nakasalalay na sa hiya at dignidad. The major emergency settlement made 3 weeks before the wedding date, sabi niya, saka lumipat sa Tagalog para wala nang maligaw sa kahulugan. Ito po ang transfer na nag-secure ng reservation at nag-cover ng kalahati ng total wedding cost. Napakurap si Doña Celia, sa kabahagyang umiti na parang kampante pa rin. Marahil inaasahan niyang susunod na mababanggit ang account ng anak niya. Pero ang sumunod na narinig ng buong bulwagan ay hindi Villarreal. Sender name, Mara Santos. Parang may humigop sa lahat ng tunog sa loob ng hall. Ang ilang bisitang kanina ay nakikisakay sa tawa ay napayuko. May sponsor na kusang napatingin kay Mara, saka kay Doña Celia, na para bang unang beses niya nakita ng malinaw ang tunay na anyo ng dalawa. Hindi pa tumigil ang coordinator. Ipinakita niya ang printed receipt, ang bank reference number, ang petsa, pati ang attached confirmation message, na nagsasabing na clear lang ang slot at naituloy ang upgraded package, dahil sa payment na iyon. Kung wala po ang transfer na ito, dagdag niya, hindi matutuloy ang booking sa ganitong setup. Ang totoo, hindi lang kalahati ng gastos ang biglang nabunyag. Pati ang kabuuan ng pagkatao ni Mara ay nag-iba sa paningin ng mga naroon. Mula sa simpleng bride na tahimik lang, naging siya ang babaeng may gulugod, kakayahan at dangal. Biglang nagmukhang mabigat ang mga kristal na dekorasyon, ang imported flowers, ang mga ilaw na ipinagmamalaki ni Doña Celia. Lahat ng iyon ay biglang nabalutan ng isang katotohanang hindi niya napigilan. Ang babaeng tinawag niyang mukhang katulong ang siyang sumalo sa kalahati ng kasal na gusto niyang i-display sa buong lipunan. Tumikhim si Linda sa mesa nila pero hindi iyon iyak. Para iyong isang matagal na pigil na paghinga na sa wakas ay nakalabas. Samantala, si Mara ay hindi gumalaw. Hindi siya tumingin sa paligid para tikman ang hiya ng mga tao. Nakatingin lang siya sa biyenan niyang unti-unting nawawala ng kulay ang mukha, habang ang buong bulwagan ay napipilitang harapin ang sarili nitong pananahimik. Kung doon lang natapos ang gabi, baka sapat na ang hiya para matahimik si Doña Celia. Pero may mas mabigat pang dapat marinig ang mga naroon. Sa gitna ng katahimikan, si Ninang Teresa ang tumingin kay Adrian. Alam mo ba ito? Tanong niya. Walang sigaw. Walang drama sa tono. Ngunit ang simpleng tanong ay parang kutsilyong itinapat sa pinakamaruming bahagi ng katotohanan. Napapikit si Adrian bago sumagot. Opo, mahina niyang sabi. Alam ko. Parang mas lumalim pa ang pagkahulog sa dibdib ni Mara, kahit alam na niya ang aaminin ito. Isa-isang lumabas sa bibig ng asawa niya ang mga salitang matagal nitong itinago. Na siya ang nakiusap kay Mara na huwag ipaalam sa ina niya ang tungkol sa perang ibinayad. Na natakot siyang mapahiya ang pamilya nila. Na inisip niyang panandalian lang naman ang hirap at mababawi rin iyon pagkatapos ng kasal. Na hindi niya inasahang hahantong sa ganoong kalalang panghahamak ng ina niya ang gabing dapat ay para sa kanilang dalawa. Hindi makapaniwala si Linda. Maging ang ilang sponsor ay napaawang ang bibig hindi dahil sa perang ibinayad ni Mara, kundi dahil alam pala ng asawa nito ang lahat at pinanood lang siyang yurakan. Iyon ang sakit na hindi mababawas ng anumang resibo. Ngunit mas matindi pa rin ang kapal ng mukha ni Doña Celia. Nang makabawi ito sa pagkabigla, mariin itong sabi, kung naglabas man siya, sa pamilya rin naman mapupunta iyon. Asawa na siya ng anak ko. Natural lang na tumulong siya. Mas masaklap, alam na ni Adrian ang lahat, pero hindi niya man lang ginamit ang katotohanan para pigilan ang ina niya. Sa gabing iyon, nasukat siya hindi sa ganda ng panata sa altar,
kundi sa liit ng tapang na ipagtanggol ang babaeng nangakong aalalayan niya habang buhay kahit siya mismo ang dahilan ng pagdurusa noon. Doon napatingin sa kanya ang halos lahat, hindi na may paggalang kundi may pagkasuklam. Sapagkat sa iisang pangungusap, inilantad ni Doña Celia na hindi pera ang pinakaugat ng problema niya, kundi ang paniniwala niyang may karapatan siyang gamitin ang ambag ng isang babae habang niyuyurakan ang pagkatao nito. At si Adrian, kahit halatang nagsisisi na, ay hindi na maitatama ang pinakamasakit na bahagi ng gabing iyon. Hindi ang insulto ng ina niya, kundi ang katotohanang ang babaeng pinangakuan niyang poprotektahan, ay siya pa ring hinayaang magdala ng lahat ng mag-isa. Noon lamang tuluyang nagsalita si Mara. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanginginig. Ang boses niya ay kalmado, malinaw, at mas lalong tumalim dahil walang halong histerya. Hindi ko ibinayad ang kalahati ng kasal na ito para bilhin ang respeto ninyo, sabi niya, dahan-dahan, habang nakatingin kay Doña Celia, pero sapat ang lakas para marinig ng buong silid. Nagbayad ako dahil naniwala ako na papasok ako sa isang pamilyang marunong tumanaw ng utang na loob at marunong gumalang sa taong tumulong sa kanila. Walang makasingit. Kahit ang banda ay tila huminto sa paghinga. Tahimik ako buong gabi dahil ayokong masira ang kasal namin. Tahimik ako dahil ayokong mapahiya ang pamilyang pinili kong pakisamahan. Pero kung ang kapalit ng katahimikan ko ay ang paulit-ulit na pagyurak sa akin at sa nanay ko, maling klaseng kapayapaan na iyon. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa mga sponsor na kanina iwalang imik. Ang pagiging simple ay hindi kababaan. At ang mamahaling damit, venue, o apelyido, hindi otomatikong ibig sabihin may breeding. May mga taong tahimik lang manamit pero marunong gumalang. At may mga taong kumikislap ang alahas pero salat sa hiya. Napasinghap ang ilan. Hindi dahil bastos ang sinabi niya, kundi dahil totoo. May mga babaeng matagal nagtitiis dahil iniisip nilang kabutihan ang pananahimik. Pero may hangganan ang bait kapag ginagawa ka ng tapakan ng mga taong walang balak kilalanin ang puso mo. At ngayong alam na ng lahat ang totoo, wala nang dahilan para siya pa rin ang magbuhat ng hiya na hindi naman kanya o magpakumbaba sa pamilyang marunong lang tumanggap pero hindi marunong rumespeto sa nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Doña Celia. At kung may mukhang katulong man sa gabing ito, hindi iyon ang babaeng tahimik na tumulong para matuloy ang kasal. Kundi ang mga taong naging alipin ng imahe, yabang at pakitang tao. Namula ang mukha ng matanda. Si Adrian ay napayuko. Hindi ako magsisimula ng buhay may asawa sa isang bahay o sistemang kailangang yurakan muna ako bago ako tanggapin, dagdag ni Mara. Kung gusto ninyo akong ituring na pamilya, magsisimula iyon sa respeto. Kung hindi, mas mabuti pang malinaw na ngayon pa lang. Sa unang pagkakataon buong gabi, walang makatingin kay Mara bilang kawawa. Dahil sa wakas, hawak na niya muli ang sarili niyang pangalan. Pagkatapos magsalita ni Mara, hindi agad bumalik ang ingay sa bulwagan. Ang unang gumalaw ay si Ninang Teresa, na marahang ibinaba ang wine glass niya at tumayo ng buong tindig. Tama ang batang ito, sabi niya, diretso, walang paligoy. Ang tunay na nakakahiya rito ay hindi ang simpleng ayos. Ang nakakahiya ay ang asal ng taong tumanggap ng tulong at ang isinukli ay pang-iinsulto. May isa pang ninong na sumunod. Matagal na kaibigan ng ama ni Adrian, tahimik na lalaki na bihirang magsalita sa mga usaping pampamilya. Kung integridad ang usapan, wika niya, mas mayaman pa ang bride kaysa sa marami sa atin dito. Hindi lahat ng may kaya ay marunong tumayo sa sariling salita. Unti-unting lumipat ang timbangan ng silid. Ang mga bisitang kanina ay nakikisakay lang sa lakas ni Doña Celia, ay nagsimulang umiwas ng tingin dito. Ang ilan ay lumapit kay Linda upang batiin siya, hindi dahil naaawa sila, kundi dahil malinaw na may pinalaki siyang anak na marunong magsakripisyo ng walang yabang. Si Linda, na kanina pa nakayuko, ay marahang umayos ng upo. Hindi man siya nagsalita, sapat na ang pag-angat ng baba niya para makita ni Mara ang pinakamatamis na anyo ng ginhawa. Ang ilan sa mga kanina iwalang imik ay napilitang harapin ang sarili nilang kaduwagan. Dahil alam nilang narinig nila ang unang insulto, nakita nila ang pagyuko ni Mara at pinili nilang huwag makialam hanggat hindi lumalabas ang resibo. Sa gabing iyon, naging salamin din ang kahihiyan ni Doña Celia para sa lahat ng taong sanailang manood.
Si Doña Celia, na sanay maghari sa social gatherings, ay biglang naging maliit sa gitna ng sarili niyang entablado. Wala siyang maibato na hindi babalik sa kanya. Hindi nagagana ang tono ng mayaman, ng matanda, ng mas nakakataas. Dahil pagdating sa harap ng malinaw na katotohanan, pati ang pinakamahal na kolorete ay hindi kayang itago ang kahihiyan. At doon unang naramdaman ni Mara na ang sugat na ibinigay sa kanya sa harap ng komunidad ay hindi man lubusang naghihilom, nagsisimula na iyong magkaroon ng hustisya. Hindi dahil napahiya ang biyenan niya, kundi dahil sa wakas, may mga taong tumingin at piniling huwag nang magbulag-bulagan. Pagkaraan ng resepsyon, nang humina na ang ilaw sa bulwagan at isa-isang umalis ang mga bisita, hindi na sumunod si Mara sa daloy ng gabing inaasahan para sa isang bagong kasal. Hindi siya ngumiti para sa huling litrato. Hindi rin siya sumakay agad sa sasakyang nakahanda para sa kanila. Sa isang tahimik na hallway ng venue, hinarap niya si Adrian habang hawak pa rin niya ang maliit niyang bag, ang bag na mas madalas laitin ng biyenan niya dahil sobrang simple. Kung may pag-asa pa ito, sabi niya, mahinahon ngunit matigas, hindi tayo magsisimula sa bahay ng mama mo. Hindi ako titira sa lugar na kailangan kong magmakaawa para igalang. Napalunok si Adrian pero hindi siya pinatapos ni Mara sa anumang paliwanag. At hindi sapat ang sorry. Kailangan kong makita na kaya mong ipagtanggol ako kahit hindi komportable. Kailangan malinaw ang usapang pera natin. Walang lihim. Walang pagtakip para lang maprotektahan ang image ng iba habang ako ang nasasaktan. Namumula ang mata ni Adrian, ngunit sa unang pagkakataon, hindi iyon sapat para palambutin siya. Mahal niya ang asawa niya. Pero hindi pwedeng pag-ibig lang ang puhunan sa buhay na sisimulan nila. Kailangan ng gulugod. Kailangan ng paninindigan. Maaari pa silang magpatuloy bilang mag-asawa, ngunit hindi na sa paraang siya ang laging magpaparaya at si Adrian ang laging mamamagitan ng kulang. Kung may pagbabagong mangyayari, kailangan iyong nakikita sa gawa, sa paglayo sa maling impluensya, at sa pagbuo ng tahanang hindi nakasandal sa takot sa isang inang ginawang normal ang pambabasto sa babaeng tumulong sa kanilang lahat habang wala siyang hinihinging kahit kaunting respeto o pagtatanggol. Iniwan niya si Adrian na nakatayo roon, dala ang bigat ng unang leksyong hindi na niya matatakasan bilang asawa. At nang lumakad si Mara palayo, tuwid ang likod niya, hindi siya mukhang natalo. Hindi rin siya mukhang kawawa. Ang totoo, sa gabing tinawag siyang mukhang katulong, doon siya unang nagmukhang babaeng hindi na kailanman pwedeng yurakan ng walang kapalit. Siya ang nagbayad. Siya ang nanahimik. At sa huli, siya rin ang may huling salita. Kakauwi ko lang galing duty nang bumungad sa akin ang bahay na parang hindi marunong makakita ng pagod. Mabigat pa ang bag ko sa balikat, nanlalagkit ang batok ko sa pawis, at ang talampakan ko, parang may pako sa sobrang pagtayo buong maghapon. Hindi pa man ako nakakahinga ng maayos, hindi pa man ako nakakapagpalit ng damit, boses na agad ni Mama Lorna ang sumalubong mula sa sala. Nandyan ka na pala. Huwag kang tatayo riyan na parang bisita. Ligpitin mo muna iyang pinagkainan sa mesa. Hindi ako sumagot. Sanay na ang katahimikan sa bibig ko, kahit ang dibdib ko noon ay parang pinipigan na ng pagod at hinanakit. Humakbang ako papunta sa dining area, dahan-dahan, pilit inaayos ang mukha ko. Ayokong makita nila na halos mahilo na ako. Ayokong marinig na naman ang paborito nilang sumbat, na dahil may trabaho ako, akala ko raw may karapatan na akong mapagod. Pero bago ko mahawakan ang unang plato, may narinig akong boses mula sa kusina. Mahina, pero malinaw. Boses ng asawa ko. Tiisin niyo muna. Kapag natapos na to, wala na rin siyang magagawa. Huminto ako. Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Kasunod noon ang mahinang tawa ni Mama Lorna, iyong klaseng tawang hindi mo kailangang makita para maramdaman mong may masama silang balak. At sa loob ng isang segundo, nawala ang pagod sa katawan ko. Pinalitan iyon ng kaba. Dahil ang narinig ko, hindi na simpleng utos. Hindi na simpleng pangmamaliit. May plano sila. At malinaw na ako ang sentro noon. Sa bahay na iyon, bawal akong mapagod. Ako si Mara, 32 taong gulang, staff nurse sa isang pribadong ospital. At sa loob ng maraming taon, naniwala akong ang pagpili ng tamang lalaki ay parang pagpili rin ng tahanan. Dapat doon ka ligtas, doon ka pahihingahin, doon ka aalagaan kapag ubos ka na.
Noong pinakasalan ko si Adrian, hindi naman ako naghahanap ng marangyang buhay. Hindi ko pinangarap ang malaking bahay, mamahaling quotes, o social media na puro sweet photos. Ang gusto ko lang noon, simpleng pagsasama na may respeto, may pagtutulungan, at may taong marunong umalalay kapag mabigat na ang mundo. Noong una, ganon ang ipinakita niya sa akin. Mahinhin magsalita, maalaga sa harap ng ibang tao, at magaling magpanggap na lalaking marunong umintindi. Kapag kasama namin ang ibang kamag-anak o kaibigan, lagi niya akong ipinapakilala ng may pagmamalaki. Masipag ang asawa ko, sasabihin niya. Hindi reklamador. Mapagbigay pa. At ako naman, tuwang-tuwa, kasi pakiramdam ko nakita ko na ang lalaking sasamahan ko hanggang pagtanda. Pero may mga bahay pa lang sa labas lang maganda ang pintura. Nang tumira ako sa poder nila, doon ko unti-unting nakilala ang totoo. Sa harap ng ibang tao, pamilya silang disenteng magsalita, laging may dasal, laging may paalala tungkol sa kabutihan at pagpapakumbaba. Pero sa loob ng bahay, ako ang unang gumigising at huling nagpapahinga. Ako ang sumasalo sa mga bayarin kapag kapos. Ako ang laging inaasahang may maiaabot kapag may bigla ang gastusin. At ako rin ang kailangang manahimik kapag si Mama Lorna ay may pintas sa luto ko, sa kilos ko, sa trabaho ko, kahit sa paraan ko ng pag-upo. Sa ospital, sanay akong mag-alaga ng mga taong sugatan, pagod at takot. Pero nakakatawa ang buhay, sa lugar na dapat pahingahan ko, doon pa ako unti-unting naupos. At sa bawat araw na lumipas, mas luminaw na hindi pala ako dumating doon para mahalin, kundi para punan ang mga kakulangan nila habang unti-unti kong ikinukubli ang sarili kong pagod, gutom at pangangailangan ko. Hindi isang araw lang naging mabigat ang bahay na iyon. Hindi rin isang away lang ang sumira sa tingin ko sa mag-ina. Unti-unti nila akong tinuruan kung paano maging maliit sa sarili kong tahanan. Si Mama Lorna, may kakaibang galing sa pangmamaliit na nakangiti. Kapag may bisita, malambing ang boses niya, akala mo napakabuting biyenan. Pero pag kami-kami na lang, doon lumalabas ang tunay niyang dila, matalim, mapanumbat, at laging may paraan para iparamdam sa aking hindi ako sapat. Kapag medyo maalat ang ulam, sasabihin niyang, sa ospital ka nga nagtatrabaho pero simpleng timpla hindi mo makuha. Kapag kulang ang naiabot kong pera, dahil may sarili rin akong obligasyon, hihinga siya ng malalim na parang ako ang dahilan ng lahat ng problema sa bahay. Kapag may binili akong para sa sarili ko, kahit murang sapatos o bagong scrub suit, may komento agad siyang, may pambili ka para sa sarili mo, pero dito sa bahay kailangang tipirin lahat. Si Adrian naman, hindi pala sigaw. Mas masahol doon, siya iyong lalaking kayang manahimik habang pinapahiya ang asawa niya. Kapag naririnig niyang sinisita ako ng nanay niya, hindi niya ako tinitingnan. Kunwari abala sa cellphone, kunwari pagod, kunwari ayaw lumaki ang usapan. Pero kapag may kailangang bayaran, ang bilis niyang lumapit. Mara, ikaw muna sa kuryente. Mara, ikaw na sa groceries ngayong linggo. Mara, pahiram muna, babalik ko rin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-abono para sa tubig, internet, maintenance ng bahay, pati gamot ni Mama Lorna. Ang sweldo ko, parang may nakalaan ng parte para sa pamilyang hindi naman marunong magpasalamat. At ang pinakamasakit, habang ako ang laging sumasalo, ako pa rin ang lumalabas na kulang. Doon ko unti-unting naintindihan na sa bahay na iyon, hindi ako itinuring na asawa. Ginawa nila akong tahimik na pinagkukunan. Minsan naiisip ko, kung wala akong trabaho at sahod, ituturing kaya nila akong bahagi ng pamilya, o mas maaga lang nila akong itinapon palabas. Wala akong naging malinaw na sagot, pero ramdam ko na noon pa man na ang halaga ko sa bahay na iyon ay laging nakakabit sa pakinabang na nakukuha nila sa akin talaga. Nakatayo pa rin ako sa may dining area, hawak ang isang plato na hindi ko maitaas o maibaba. Galing sa kusina ang ilaw, mainit at madilaw, pero ang pakiramdam ko ay parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Hindi ko alam kung lalakad ba ako papasok na parang wala akong narinig, o urong ba ako para hindi mahalatang nakikinig. Ang tanging alam ko, sa tono pa lang ng boses nilang dalawa, may usapan silang hindi para sa tainga ko. Masyado ng kampante yan, mahinang sabi ni Mama Lorna. Bigyan mo lang ng konting lambing kapag usapang pera, tiklop na naman. Narinig ko ang maikling tawa ni Adrian. Iyong tawang dati kong iniugnay sa pagiging relax niya, pero sa sandaling iyon, tunog panlilin lang na.
Konti na lang, makapag naayos na ang papeles, tapos na rin ang problema natin. Papeles. Biglang tumibok ng malakas ang sentido ko. May ilang linggo na ring paulit-ulit si Adrian sa banggit ng bahay, na kailangang ayusin ang hulog, kailangan daw masecure ang future namin, kailangan daw mas maging maayos ang records, para makapag-loan ulit kung gugustuhin. Lahat ng usapang iyon, lagi niyang sinasali ang salitang tayo. Tayo ang mag-aayos. Tayo ang magbabayad. Tayo ang makikinabang. Pero sa kusina, iba ang himig. Huwag muna siyang maghinala, sabi ulit ni Mama Lorna. Kapag napirmahan na lahat, saka na bahala kung saan siya pupulutin. Nanigas ang kamay ko. Parang biglang humaba ang pagitan ng bawat segundo. Narinig ko ang lagitik ng sandok, ang mahinang kalansing ng baso, ang sariling paghinga kong pilit kong pinapabagal. Pakiramdam ko, kapag huminga ako ng malakas, mahuhuli nila ako. Kapag gumalaw ako, mababasag ang natitira kong paniwala na may kahit kaunting kabutihan pa sa loob ng bahay na iyon. Pagkatapos ay narinig ko ang linyang tuluyang nagpahinto sa buong pagkatao ko. Pag naipangalan na sa atin ang bahay, hindi na natin kailangan tiisin ang babaeng iyan. Hindi na iyon chismis. Hindi na rin iyon simpleng inis ng biyenan. Plano iyon. At malinaw na kasama ako sa balak nilang alisin. Nanlambot ang tuhod ko, pero mas sumikip ang dibdib ko sa ideyang matagal na pala nila itong pinaplano habang ako, buong akala ko, pagod lang ang kalaban ko sa bahay na iyon. Hindi ko sila nakikita, pero kitang-kita ko sa isip ko ang ayos ng mga mukha nila, kampante, sanay at siguradong hindi ko sila mabubuking. Doon ako tuluyang natakot sa kanilang dalawa. May mga salitang kahit pabulong mong marinig, kaya ka pa ring hiwain ng diretsyo. Nakapako ako sa kinatatayuan ko, pero ang isip ko parang hinila paloob sa kusina, sa pagitan ng dalawang taong akala ko ay pamilya ko. Gusto kong magkamali ang pandinig ko. Gusto kong may ibang paliwanag. Pero hindi nagtagal, sila na mismo ang pumatay sa natitira kong pagdududa. Buti nga napapayag mo pa rin maghulog, sabi ni Mama Lorna, mababa ang boses pero punong-puno ng pangungutya. Akala niya para sa kanya rin yang bahay. Sumagot si Adrian nang walang kahit katiting na konsensya. Hindi naman niya kailangang malaman lahat. Ang importante, tuloy-tuloy ang bayad. Kapag nabuo na to, mas madali na tayong kikilos. Parang may humampas sa dibdib ko. Lahat ng overtime ko. Lahat ng duty na pinasok ko kahit nilalagnat ako. Lahat ng sahod na hindi ko na nabilang dahil diretsyo nang napunta sa account na ibinigay ni Adrian, biglang nagkaroon ng ibang mukha. Hindi pala kami nagtatayo ng bahay. Ginagamit pala nila ako para matapos ang bahay na hindi naman para sa akin. At hindi pa roon natapos. Paano yung babae mo? Tanong ni Mama Lorna, parang karaniwang usapan lang ang pagtataksil. Nag-aabang na rin yon, hindi ba? Hindi habang buhay makakapaghintay. May ilang segundong katahimikan, tapos narinig ko ang mahinang sagot ng asawa ko. Kaya nga kailangang matapos na agad. Pag stable na lahat, palalabasin ko si Mara na siya ang umalis. Gagawa na lang ako ng dahilan. Sanay namang manahimik yon. Napakapit ako sa dulo ng mesa. Doon ko naintindihan ang kabuuan. Hindi ako asawa sa mata niya. Hindi ako partner. Hindi ako minahal. Ako ang maayos kausap. Ako ang mapagbigay. Ako ang hindi pala sagot. Kaya ako ang napili nilang pagkakitaan, pagtiisan at sa huli itapon. Ang masakit, hindi nila tiningnan ang kabaitan ko bilang bagay na dapat igalang. Tiningnan nila iyon bilang kahinaan. At sa loob ng ilang segundo, parang gumuho ang buong pagkatao ko. Hindi dahil ngayon lang ako sinaktan, kundi dahil ngayon ko lang nalaman na matagal na pala nila akong niloloko. Noon ko rin naalala kung bakit nitong mga huli ay bigla siyang nagiging malambing kapag usapang hulog na, tapos malamig ulit pagkakuha ng kailangan. Hindi pala pag-aayos ng relasyon ang mga sandaling iyon. Pagpapatatag lang pala ng hawla ko. At habang pinapaniwala nila akong may lugar ako sa hinaharap nila, matagal na pala silang gumagawa ng paraan para siguraduhin ako ang unang mawawala kapag kumpleto na ang gusto nilang buhay. At doon ko tuluyang inaming hindi nila ako minahal kailanman. Hindi ko maalala kung paano ako nakaurong mula sa dining area. Basta ang natatandaan ko, nasa madilim na bahagi na ako ng sala, at parang hindi ko maramdaman ang sarili kong mga kamay. May mga sakit palang hindi sumisigaw.
Tahimik lang silang bumabagsak sa loob mo, isa-isa, hanggang hindi ka na makahinga. Biglang nagsunod-sunod sa isip ko ang lahat ng eksenang dati kong pinipilit intindihin. Iyong mga gabing sasabihin ni Adrian na kapos kami, pero makikita ko kinabukasan na may bago siyang relo. Iyong mga panahong mabait sa akin si Mama Lorna tuwing sweldo week, tapos magiging malamig ulit kapag naibigay ko na ang kailangan nila. Iyong paulit-ulit na pangako ng asawa ko na sa atin din naman to, sa tuwing may hinihingi siyang dagdag para sa hulog, sa papeles, sa kung ano-anong bigla ang bayarin na ako rin pala ang sasalo. Naalala ko rin ang unang beses na nilagnat ako ng mataas, pero ako pa rin ang pinagluto ng hapunan dahil wala raw ibang gagawa. Ang araw na binili ko ng sariling gamot ang sarili ko, pero ang bill ni Mama Lorna ang inuna kong bayaran. Ang gabing tahimik lang si Adrian habang pinaparinggan ako ng nanay niya sa harap ng kamag-anak na para bang normal lang na maliitin ang asawang galing sa duty. Noon, bawat sakit ay hiwa-hiwalay kong pinapatawad. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang sila. Baka may pinagdadaanan. Baka ako ang kailangang umintindi dahil ako ang mas malakas. Pero nang gabing iyon, lahat ng baka ay namatay. Lahat ng mumunting sakit ay nagdugtong-dugtong hanggang naging iisang malinaw na larawan. Hindi sila nagkamali lang ng ugali. Matagal nila akong pinagplanuhan. Parang may humawak sa mukha ko at pinilit akong tumingin sa lahat ng bagay na dati kong iniiwasan. Hindi pala ako sensitibo. Hindi rin ako reklamadora. Tama ang kutob ko noon pa. Mas pinili ko lang maging mapagpatawad kaysa maging mapagmatsyag. Unti-unting tumigas ang loob ko. Gusto kong pumasok sa kusina noon at ibagsak ang lahat ng plato sa harap nila. Gusto kong itanong kay Adrian kung kailan niya eksaktong ipinagpalit ang asawa niya para sa bahay at ibang babae. Gusto kong titigan si Mama Lorna at sabihin na wala siyang karapatang maliitin ang babaeng bumubuhay sa bahay na gusto niyang agawin. Pero hindi ako kumilos. Doon, sa gitna ng nanginginig kong dibdib at namamanhid kong mga daliri, may isang bagay sa loob ko ang biglang tumahimik. Hindi dahil wala na akong nararamdaman. Kundi dahil naintindihan ko na ang isang mahalagang bagay, kapag ipinakita kong alam ko na, mag-iingat sila. Magsisinungaling sila ng mas maayos. Magbubura sila ng bakas. At ako na naman ang lalabas na praning, emosyonal at walang patunay. Kaya pinunasan ko ang gilid ng mata ko kahit wala pang luhang tumutulo. Huminga ako ng dahan-dahan. Saka ko inayos ang mukha ko na parang pagod lang talaga ang laman ng isip ko. Lumapit ako sa mesa. Isa-isang pinatong ang mga plato. Walang imik. Walang tanong. Sa loob-loob ko, doon ako nanumpa. Hindi na ako magiging bulag. Hindi na ako papayag na gawing tanga. At ang susunod kong galaw, hindi na manggagaling sa sugat. Manggagaling na iyon sa isip. Tahimik akong kumilos buong gabing iyon, pero sa ilalim ng bawat simpleng galaw ko, may bagong bersyon ng sarili kong ipinapanganak. Iyong babaeng hindi na basta iiyak sa banyo, hindi na agad maniniwala sa lambing, at hindi na papayag na ang katotohanan ay manatiling nakatago dahil lang natatakot siyang masira ang imahe ng mga taong sumisira na pala sa kanya. Hindi na ako ang dating babaeng madali nilang patahimikin. At hindi na kayang utuin ng awa. Kinabukasan, parang walang nangyari sa bahay. Si Mama Lorna, gaya ng dati, may tono pa ring puno ng utos kahit simpleng pakiusap ang pwede namang gamitin. Si Adrian naman, umasta na parang mabait na asawa, hinimas pa ang balikat ko habang nagtatanong kung pagod ba ako sa duty. Kung hindi ko narinig ang usapan nila noong gabi, baka natunaw pa ako sa pagpapanggap niyang iyon. Pero dahil alam ko na, bawat kilos nila ay mas luminaw. Mas dumami ang pagkakataong hinihingan ako ni Adrian ng pera. Minsan para raw sa hulog. Minsan para sa kulang sa requirements. Minsan para sa processing fee na hindi ko naman nakitang may resibo. Kapag nagtatanong ako ng mahinahon, nagiging iritable siya. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Para rin naman sa atin to. Si Mama Lorna naman mas naging lantaran. Isang umaga, habang nagkakape siya at ako'y naghahanda papasok, sinabi niyang, kung talagang marunong kang umintindi bilang asawa, hindi mo na kailangang tanungin kung saan napupunta ang pera mo. Dito ka na nakatira, kaya natural lang na ikaw ang tumulong. Dati, ang mga linyang ganoon ay dumidiretso sa puso ko. Ngayon, dumidiretso na sila sa isip ko. Pinansin ko ang petsa, oras, tono, dahilan.
Pinansin ko kung kailan sila mabait at kung kailan sila nanlalamig. Pinansin ko kung paanong tuwing may pera, may lambing. Tuwing may tanong ako, may paninisi. Tuwing tahimik ako, lalo silang lumalakas ang loob. At sa totoo lang, tama sila sa isang bagay. Tahimik nga ako. Pero hindi na tanga. At habang akala nilang kontrolado pa rin nila ako, mas lalo lang silang naglalakad papunta sa sarili nilang pagbagsak. May mga gabing sinasadya pa ni Mama Lorna na lakasan ang boses niya habang kausap ang mga kamag-anak sa telepono na para bang gusto niyang marinig kung may utang na loob ako sa bahay na iyon. Si Adrian naman mas naging mapilit sa mga papeles. Naglalatag siya ng mga dokumento na parang ordinaryong requirement lang, pero ngayon alam ko ng bawat pahina ay pwedeng maging pako sa sariling kabaong ko kung magiging pabaya ako. Hindi na ako ang dating babaeng madali nilang patahimikin. At hindi na kayang utuin ang paawang lambing nila. 3 araw kong kinimkim ang lahat bago ko tuluyang naramdaman na sasabog ako kapag wala akong napagsabihan. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil may mga katotohanan kapag ikaw lang ang may buhat, parang unti-unti kang nilalamon mula sa loob. Sa ospital, sanay akong umiti kahit puyat, sumagot ng maayos kahit minamadali at tumayo ng diretsyo kahit nanginginig na ang tuhod ko. Pero nang araw na iyon, isang simpleng tanong lang ang bumasag sa pagpipigil ko. Mara, okay ka lang ba? Si Tessa iyon, ang pinakamatagal kong kaibigan sa trabaho. Hindi siya palausisa, hindi rin mahilig makisawsaw sa personal na buhay ng iba. Kaya noong siya mismo ang tumabi sa akin sa pantry at marahang nag-abot ng kape, alam kong may nakita siya sa mukha kong hindi ko na itago. Hindi ako agad nagsalita. Pero siguro may limitasyon din ang katahimikan. Maya-maya, lumabas sa bibig ko ang mga salitang ilang araw ko nang nilulunok, ang bahay, ang hulog, ang mga papeles, ang usapan sa kusina, ang ibang babae, ang plano nilang itaboy ako kapag nakuha na nila ang gusto nila. Hindi umimik si Tessa habang nagsasalita ako. Hindi niya ako pinutol. Hindi niya ako sinabihang baka mali lang ang intindi ko. Nang matapos ako, mariin niyang inilapag ang tasa niya sa mesa at tumingin siya sa akin ng diretsyo. Una sa lahat, hindi ka baliw. At hindi ka G. May ginagawa talaga sila sa'yo. Parang iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin ng totoo nang hindi ako pinapatahimik. Magtira ka ng ebidensya, dagdag niya. At huwag mo nang hayaang sila lang ang may alam sa galaw mo. Sa wakas, hindi na ako nag-iisang nakakakita sa bangungot na iyon. At sa loob ng maraming buwan, si Tessa lang ang taong hindi nanghingi sa akin ng paliwanag bago niya ako pinaniwala ang may karapatan akong masaktan at lumaban. Minsan, sapat na ang isang taong magsasabing hindi mo kasalanan ang pananakit na matagal mong dala. Mula nang makausap ko si Tessa, nag-iba ang paraan ko ng pagtingin sa lahat. Dati, kapag may iniaabot akong pera, ginagawa ko iyon dahil asawa ako at gusto kong tumulong. Ngayon, bawat sentimo ay may tanong na. Bawat pakiusap ay may anino. Bawat papel na inilalapit sa akin, tinitigan ko na parang doon nakasulat ang tunay nilang mukha. Nagsimula ako sa mga bagay na kaya kong gawin ng tahimik. Habang tulog si Adrian, kinuhanan ko ng litrato ang ilang resibong nakalagay sa drawer niya. Doon ko nakita na hindi tugma ang mga halagang sinasabi niya sa halagang talagang binabayaran. May mga transfer din mula sa account na matagal ko nang inaakalang para sa bahay. Pero may ilang padala palang papunta sa isang babaeng hindi ko kilala noon. Nang i-search ko ang pangalan sa lumang screenshots at contact references, doon ko nabuo ang duda na hindi lang pera ang inililihim sa akin ng asawa ko. Hindi rin ako huminto sa pera. Inalala ko ang linyang narinig ko tungkol sa papeles. Isang hapon, nang utusan ako ni Mama Lorna na kunin ang brown envelope sa kabinet, napansin kong may photocopy ng housing documents sa loob. Hindi man ako abogado, marunong akong bumasa. At malinaw na hindi pala ako nakalagay bilang co-owner, kahit ilang ulit sinabing para sa amin ang bahay. Doon ako tuluyang nanlamig. Lahat ng hulog ko para sa bahay na wala akong pangalan. Lahat ng pagtitiis ko para sa pamilyang wala naman palang balak akong ituring na bahagi nila. Nagsimula akong mag-save ng voice notes sa tuwing may usapan sila na kahina-hinala. Sinusulat ko ang petsa, oras, dahilan ng bawat hingi, bawat insulto, bawat pagbabago ng tono. Hindi ko kailangang mag-ingay. Hindi ko kailangang magwala. Kailangan ko lang maging mas maingat kaysa sa kanila.
At habang dumarami ang resibo, recording, at dokumentong hawak ko, unti-unti ring nabuo sa isip ko ang isang malinaw na bagay, darating ang araw na hindi na sapat ang drama nila. Katotohanan na ang sasalubong sa kanila. May isa pa akong natuklasan na mas lalong nagpatibay sa loob ko. Ilang buwan nang ako ang halos buo sa amortization, pero sa mga usapan ni Adrian sa telepono, ang ipinagmamalaki niya sa iba ay siya ang bumubuo sa lahat. Doon ko naisip na hindi lang pera ko ang kinukuha nila. Pati pangalan ng hirap ko, inaangkin nila. At tahimik ako. Dumating ang araw na ilang linggo nilang hinahanda nang hindi nila alam na mas handa na ako kaysa sa kanila. Linggo iyon at maaga pa lang ay may kakaibang sigla na sa bahay. Si Mama Lorna, nakaayos ang buhok at paulit-ulit na tinitingnan ang orasan. Si Adrian naman, bihira sa kanyang magplansa ng polo, pero nang umagang iyon, halos 2 beses pa niyang pinalitan ang suot niya. Kapag hindi mo alam ang totoo, iisipin mong may mahalagang family event lang. Pero alam ko na ang ugat ng lahat. Nasa dining table ang folder na ilang araw ko nang nakikitang palipat-lipat ng pwesto. Nang araw na iyon, inilapag iyon ni Adrian sa harap ko nang may pilit na lambing sa mukha. Love, formalidad na lang to, para mas mabilis na matapos ang process. Love. Nakakatawa kung hindi lang nakakainsulto. Umupo si Mama Lorna sa tapat ko, tangan ang tasa ng kape na parang manonood lang ng simpleng transaksyon. Pero halata sa mga mata niya ang pagmamadali. Hindi na niya itinago ang kumpiyansa ng taong sanay ng manalo dahil akala niya hawak niya ang kahinaan ng iba. Pirmahan mo na agad, sabi niya. Kung ano-ano pa kasing tanong, lalo lang tumatagal. Tinanguan ko lang sila at hinawakan ang folder. Tahimik ang buong mesa pero hindi payapa. Iyong klase ng katahimikang may inaabangan. May plano na silang susunod na hakbang pagkatapos ng pirma ko. Ramdam ko iyon sa bilis ng hininga ni Adrian at sa halos hindi mapigilang ngiti ng nanay niya. Akala nila, pagod pa rin akong asawa na susunod na lang. Hindi nila alam, iyon ang umagang pinili kong matapos ang palabas nila. Habang hinihimas ko ang gilid ng folder, ramdam kong inaasahan nilang susunod na naman ako sa dati kong bersyon, iyong mapagbigay, pagod at hindi marunong magduda. Wala silang ideya na bawat segundo ng katahimikang iyon ay hindi pag-aalinlangan, kundi paghahanda. Hindi ko na kailangang magmadali. Sa unang pagkakataon, sila ang maubusan ng oras, hindi ako. Sa pagkakataong iyon, ako na ang may huling salita. At doon, wala nang susunod agad. Hindi na nila kaharap ang dating asawang sunod lang palagi. Hindi ko agad binuksan ang folder. Hinayaan ko munang humaba ang katahimikan, iyong sapat para maramdaman nilang ako ang nagdidikta ng oras sa hapag na iyon. Nakatingin si Adrian sa kamay ko. Si Mama Lorna naman, halatang naiinip pero pinipilit panatilihin ang porma niyang parang siya pa rin ang may kontrol. Saka ko maingat na isinara muli ang folder at itinulak pabalik sa gitna ng mesa. Hindi ako pipirma, sabi ko kalmado. Parang sabay silang napalunok. Ano nang ibig mong sabihin? Mabilis na tanong ni Adrian. Tiningnan ko siya ng diretsyo, marahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Ibig kong sabihin, hindi na ako pipirma sa bahay na ako ang naghulog pero wala naman pala akong pangalan. Namutla siya. Si Mama Lorna naman ay agad tumingkad ang mukha sa inis. Ano na namang drama yan? Hindi pa rin ako tumaas ang boses. Doon ako mas lumakas. Kinuha ko mula sa bag ko ang envelope na ilang linggo kong iningatan. Isa-isa kong inilabas ang mga photocopy ng papeles, mga resibo ng hulog, screenshots ng transfers, at listahan ng mga petsa kung kailan sila humingi ng pera sa akin. Ito ang drama, tanong ko. O ito ang katotohanan? Bago pa sila makasagot, inilapag ko ang cellphone ko at pinindot ang audio file na ilang gabi ko nang paulit-ulit pinapakinggan ng mag-isa. Pumuno sa dining area ang boses ni Adrian. Kapag naayos na ang papeles, wala na rin siyang magagawa. Kasunod ang boses ni Mama Lorna. Pag naipangalan na sa atin ang bahay, hindi na natin kailangan tiisin ang babaeng iyan. Walang gumalaw. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong mawala ng salita ang 2 taong akala ko ay laging mailusot. Mara, makinig ka muna, simula ni Adrian. Matagal na akong nakikinig, putol ko. Sa mga kasinungalingan mo. Sa mga pangakong para sa atin.
Sa bawat hingi mong pera na hindi ko kinuwestiyon dahil naniwala akong asawa kita. Bumaling ako kay Mama Lorna. At ikaw, mula umpisa, hindi mo ako tinuring na pamilya. Tinuring mo akong tagabayad. Tagalinis. Taong pwedeng maliitin habang ginagamit. Sinisiraan mo kami dahil ayaw mong tumulong, sigaw niya. Marahan kong itinulak sa harap niya ang bank records. Ito ang mga hulog ko. Ito ang transfers. At ito ang mga padala sa ibang babae ng anak mo habang ako ang nagpapasa ng bahay niyo. Sino ang sinisiraan dito? Doon ko narinig ang unang lamat sa kanilang pagkakaisa. Ba't mo kasi binanggit pa yon, ma? Pasigaw na sabi ni Adrian. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ikaw itong hindi marunong magtago, balik ni Mama Lorna. Sa loob ng ilang segundo, sila ang nagbangayan sa harap ko. Wala nang dignidad. Wala nang desente. Yung pamilyang mahilig magmukhang maayos sa harap ng ibang tao, kusang nalaglag ang maskara. At ako, na dating inuutusan lang magligpit ng kalat, nakaupo roon na ako mismo ang naglatag ng lahat ng dumi nilang pilit ikinukubli. At sa unang beses matapos ang mahabang panahon, hindi na ako ang nanginginig sa harap nila. Sila na. Hindi ko na kailangang sumigaw para marinig nila ang pagbagsak nila. Hindi na nila ako maibabalik sa dati kong bulag na pagtitiis uli. Pagkatapos ng umagang iyon, wala nang nabalik sa dati, at iyon mismo ang gusto ko. Hindi ako nakipagsigawan ng mas matagal. Hindi ko na hinintay pang gumawa sila ng panibagong paliwanag. Sapat na ang nakita ko sa mga mukha nila, takot, galit, at pagkabiglang ayon lang nila naranasan dahil sa wakas, may huminto na sa paborito nilang laro. Kinahapunan ding iyon, tinawagan ko ang may-ari ng apartment na dati kong tinuluyan bago ako nagpakasal. Mabuti na lang at bakante pa ang isang maliit na unit sa parehong compound. Hindi engrande, hindi rin bago. Pero malinis, tahimik, at higit sa lahat, walang taong maghihintay sa pag-uwi ko para alisan ako ng lakas at pera. Bago ako umalis, kinuha ko ang lahat ng malinaw na akin, mga gamit ko, mga dokumento ko, at kopya ng lahat ng resibo at records na nagpapatunay kung magkano ang naibigay ko sa bahay na halos ipinambala nila laban sa akin. Sinabi ko kay Adrian na simula sa araw na iyon, wala na siyang aasahang hulog mula sa akin. Wala na ring access sa account na dati niyang nakagawi ang lapitan tuwing may kailangan siya. Noong una, nagmatigas siya. Nagsabing inaayos lang daw sana namin ang kinabukasan namin. Pero kahit siya, hindi na kayang buhayin ang kasinungalingang nahuli na mismo sa sariling boses niya. Si Mama Lorna, mula sa pagiging reyna ng bahay, biglang naging babaeng hindi malaman kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga kamag-anak nang kumalat ang dahilan ng pag-alis ko. Hindi ko man sila siniraan sa kung saan-saan, mabilis pa ring naglakbay ang totoo. Ganoon talaga kapag ang pagbagsak ay nagsimula sa sariling kasakiman. At sa unang pagkakataon, sila naman ang naiwan sa bahay na hindi kayang buhayin ng yabang. Maya-maya, nagsimula ang mga tawag at mensahe, pabalik-balik, papakiusap, minsan nananakot, minsan nagpapalambing. Hindi ko na sinagot lahat. Doon ko nakita ang totoong anyo ng mga taong sanay may kontrol. Kapag nawala sa kanila ang access, bigla silang hindi marunong tumayo sa sarili. Ang mga taong dati akong inuutos-utusan, ngayon sila ang naliligalig dahil wala na silang mahuthot sa katahimikan ko. At wala nang babalik ang dating mara para gamitin nila. At doon ko nakita kung gaano sila kawalang lakas kapag wala na silang makuhang pakinabang sa akin. Doon nagsimula ang tunay nilang problema dahil wala na akong sasalo. Ilang linggo matapos akong umalis, saka ko lang tunay na naalala kung ano ang pakiramdam ng pag-uwi ng walang kaba. Iyong simpleng pagbukas ng pinto sa maliit kong inuupahang unit, sapat na para maramdaman kong may bahagi ng sarili ko na unti-unting bumabalik. Walang boses na utang ng lakas ko. Walang matang hahanap ng kulang. Walang taong magpaparamdam sa aking pabigat ako kahit ako naman ang laging bumubuhat. Hindi naman naging mahiwaga ang paghilom. May mga gabing bigla ko pa ring naaalala ang lahat, ang mga duty na inuwi ko ang pagod pero hindi ang pag-aaruga, ang mga hapunang ako ang gumastos pero ako pa ang napahiya. Ang lalaking tinawag kong asawa habang unti-unti niya akong ibinibenta sa kasinungalingan. Masakit pa rin minsan. Pero iba na ang sakit kapag alam mong tapos ka ng saktan ng parehong mga tao. Natuto akong humawak ulit ng pera ko ng walang guilt. Natuto akong magpahinga ng hindi humihingi ng paumanhin.
At higit sa lahat, natuto akong huwag ikahiya ang pag-alis sa lugar na matagal nang walang respeto para sa akin. Doon ko naintindihan ang isang bagay na sana noon ko pa nalaman. Ang pagiging mabait ay hindi utang na pwedeng singilin habang buhay. Ang pananahimik ay hindi kahinaan kung alam mo kung kailan ka kikilos. At ang tunay na pamilya, hindi ka ubusin para lang sila ang mabuo. Mula noon, tuwing umaga, tahimik pa rin ang buhay ko. Pero hindi na iyon katahimikang puno ng pagtitiis. Katahimikan na iyon ng isang babaeng sa wakas, pinili na ang sarili niya. Hindi ako yumaman pagkaraan noon. Wala ring himalang biglang nagpabura sa lahat ng trauma. Pero may mas mahalagang bumalik sa akin, ang malinaw na pakiramdam na hindi ako nilikha para maging tagasalo ng kasakiman ng ibang tao. At sa bawat araw na pinipili kong mabuhay ng maihangganan at respeto sa sarili, lalo kong nauunawaan na may mga pag-alis na hindi kabiguan. Kaligtasan pala ang tawag doon. At sa wakas, naniwala akong karapat-dapat akong mahalin ng tama.